Po yung requirements para sa OFW po. So, copy of latest job contract, at least 2 years po ang validity. Ganito po sabihin natin ang target filing ni Pagsibol around August, September, October. Dapat valid ka pa po kahit hanggang early next year. Tama po? Kapag mag-expire ka this year, sabihin mo October, November, December, malaki ang chance kasing nasa pag-ibig ang ating processing ng housing loan. Di mag-aano po yun, mag-expire. So, pag-usapan natin kung malapit nang mag-expire yung kontrata mo. Pero pag ang expiry niyan is 2024, goods na goods yan, i-push through mo itong pag-apply. Okay po. Latest ESAB mo, OFW ka, naka-POP. Papapuntahin mo si representative mo sa pag-ibig, i-check mo po, pa-update mo po ang ESAB mo, magpabayad ka na ng 12 months. Kasi pag pag-ibig, matik po 12 months ang pinapabayaran ni pag-ibig. Okay? Tapos POP, OFW, alam naman nila yan, sabihin lang ni representative mo na OFW po ang mag-a-apply, paki-POP. Okay po, para wag na kayong bumalik. Ito po ang nagpapaabala po pag hindi pinapalitan, tama? So, 2 valid IDs po, original pirma. Ito naman po, since galing sa country of origin kung nasaan ka, ito kinukuha. Papadala mo sa akin to sa opisina, kasama ang mga ID mo, ipa-xerox mo po ng front, back, cleared, colored, pirmahan mo ng 3, lahat ng IDs. Passport, ipa-photocopy mo at pirmahan mo ng 3. 2 government ID ng representative mo na makakasama ko pag tripping at pag reserve. Dapat po primary ID. Ito po. Tapos po itong SPA consularized, kasama pong kukunin sa embassy, kasama ng COE contract. Yung kontrata mo, papakonsularize din po. Ito galing po yan sa country of origin kung nasaan ka. Yung visa, pakipicturan, i-email sa akin. Ang residence ID mo, front, back, pirmahan din. Basta lahat ng ID, standard tayo sa front, back, Xerox mo po yan. Pirmang original, bawal po ang scanned. Dapat po Xerox. Kaya galing po dapat ito. Kung nasaan ka, ipadala mo kasama ng mga ipapadala sa opisina namin. Overseas Employment Certificate, isend mo sa email ko. Ang e-ticket mo po nung last na pag-alis, isend sa email ko. Exit entry stamp, isend sa email ko. Ako na magpiprint niyan ng mga kaya kong i-print, pwera yung mga ID kasi kailangan may pirma ka. Kasi ang ginagawa nating mga requirements, ito na kasi ang ipapasa natin sa pag-ibig para wag na tayo magpaulit-ulit. Ano po? So, birth certificate mo, naka-PSA na po dapat yan. Kung hindi pa, ipa-PSA mo kasi ang kailangan is PSA. Okay po. Ito po, pwede mong i-email sa akin. Ipiprint ko na lang. Yung marriage contract mo, naka-PSA po dapat. I-email mo din sa akin. Ako nang bahala. 2 valid IDs ng asawa mo. Primary ID, bawal ang PhilHealth. Okay po. Primary valid IDs. Ganon din po, front, back, pepermahan. Original po ang lahat ng pirma, basta mga ID na front, back, basta may sinabing 3 specimen signature, original po ang pirma. Again, bawal po ang scanned, bawal po ang scanned na pirma, pati ID. Lahat po Xerox, Xerox po. TIN ID mo, kailangan talagang may ID, wag na pong ipagpilitan kung number lang. Kung may number ka lang, pumunta po ng BIR, magpagawa po ng ID. Okay? Kasi hihingan at hihingan para wag kang ma-delay as early as now. Kung wala kang ID, magpagawa na po ng ID. Kung gusto pong matulungan kita about sa ID, i-chat mo ako, baka magawa natin ng paraan. Okay po? MDF must be employed. OFW ka, dapat maipa-change mo to into OFW. If married ka na, dapat married na din po ang status mo dyan. Kung unemployed ka, dapat talaga po ipa-update mo OFW employed. Tapos dapat kung may loyalty card ka, mas maganda. Kung wala, okay lang. MDF, okay na. Itong MDF, saka yung ESAB, yan. Pareho po yung makukuha sa pag-ibig. Magbayad po ng contribution. Kung kumuha ka ng ESAB,
at saka MDF. Ito po MDF, OFW, latest isa OFW din. Para wag ka nang bumalik-balik yung representative, wag nang bumalik-balik ng Pag-ibig. Kasi pag hindi po sinunod po ang aking instruction, wala tayong choice kundi bumalik po. Ang allowed lang pong mag-transact on your behalf dahil OFW ka is yung representative mo lang po kasi may SPA. Okay po? 4 pieces ng 1x1 picture, white background with name tag. Ang dami pong nagkakamali dito. Pag sinabi pong must be from Photoshop, ang iba po ginagawa, magpapaprint pa din po sa computer shop. Pinapaulit po ulit. Kung gusto ninyo, kami na lang mag-asikaso, magbayad na lang po kayo sa runner namin. Kami na po ang magpapa-photocopy niyan, ay magpapa-recopy. Bayaran na lang po para siguradong rough talaga yung mapapagawa ng runner namin sa mga pag-asikaso ng documents. Meralco bill, latest. Alam kong hindi nakapangalan yan sa inyo. Pero kailangan talaga po is Meralco bill or water bill only. Huwag na pong ipilit yung ating mga PLDT. Ano po? Ito po kasi ang gusto ni Pag-ibig. Mag-attach ka syempre ng barangay clearance for housing loan purposes kasi hindi naman po talaga nakapangalan sa iyo ang Meralco bill. Okay po? Nakapangalan yan sa landlord, sa nangungupahan, nakapangalan yan sa magulang mo kung nakapisan pa tayo sa magulang natin. Ito okay na to, meron tayo sa office. Tutulungan kita kung paano to ginagawa online. Napansin mo po ang medyo mahirap lang makuha is itong copy of job contract latest. Ipapa-dry seal or ipapa-consularize or red ribbon depende kung nasaan kang bansa. Magtanong-tanong ka po kung paano pumunta ng embassy, kung may schedule ba, kung may slot ba, kung may kailangan bang i-fill out sa online. Kasi ngayon po bawal na ang mga walk-in sa mga embassy. Per schedule po sila. Madalas po ang buong buwan, halimbawa buong buwan ng Abril, lahat ng date na open slot is may mga nakakuha na. Magtanong-tanong ka po, depende yan, iba-iba yan per country of origin, pero kami dati kasi sa Saudi, pag pupunta po kami ay may slot, may schedule, may calendar na dapat mong i-click. Pag nakiklik pa, pwede mong kunin yung slot na yun. Okay po. Basta pag nakuha mo na to, valid for 1 year naman yan, ang validity niyan. So yun lang po, kapag OFW, kung may mga tanong ka pa, kailangan mo akong tawagan kasi kailangan ko pong ma-explain kung paano ang proseso ng OFW kaysa mag-chat tayo. Madami pa pong dapat maunawaan dito. Kung napansin mo, madami naman akong pwedeng i-print para mas mabilis ang proseso. Pero mga ID kasi dapat original ang perma. Nauunawaan naman po ninyo yan na hindi po talaga dapat mapeke ang perma. Kayo at kayo lang po ang makakapagperma. Sino ang pipirma sa mga loan documents mo? Si SPA. Yung representative mo, kaya may dalawang ID din siya. Sa ibang katanungan, pakichat na lang po kasi mahaba na po ang video.